Breastfeeding Essentials. Ang gatas ng ina ay nagbibigay ng perpektong balanced nutrition, kabilang ang mga protina, taba, bitamina, at mga antibodies na tumutulong sa proteksyon ng mga sanggol mula sa impeksyon. Ang breastfeeding ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng kanser sa suso at ovaryo, type 2 diabetes, at postpartum depression. Nakakatulong din ito sa mas mabilis na pagbabalik sa timbang pagkatapos ng pagbubuntis. Huwag mangamba kung kaunti lamang ang lumalabas na gatas. Ang tiyan ng newborn ay kasing laki lang ng isang tiyan. Ang kanyang tiyan ay unti-unting ma-expand sabay ng pagdami ng iyong gatas, kadalasan 4 days after ng panganganak. Para sa mga bagong nanay, importante na ang breastfeeding ay magsimula sa unang oras pagkatapos manganak. Ang agarang skin-to-skin contact kasi ay nakakapagdobo ng tsansa ng breastfeeding success. Mas maganda din na panatilihing eksklusibo ang breastfeeding sa first 6 months ni baby. Ang ibang pagkain at inumin tulad ng formula milk ay pwedeng maging dahilan ng paghina ng pag-breastfeed ni baby at paghina rin ng paglabas ng gatas. Ituloy-tuloy lang ang pagpapasuso upang patuloy ang malakas na daloy ng gatas. Ang trabaho ay hindi hadlang para mabigyan ng tamang nutrisyon si baby. Mahalaga na tuloy-tuloy lang ang breastfeeding. Bago bumalik, kausapin ang iyong supervisor o nararapat na GP officer ukol sa oras na kailangan at lugar para makapag-express ng gatas. Ayon sa Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 o Republic Act No. 10028, ang mga breastfeeding mom na nagtatrabaho ay may karagdagang 40 minutes lactation break para kumolekta ng gatas during working hours at dapat bayad ang oras nito. Nakasaad din sa batas na lahat ng pinagtatrabahuhan ay kailangan maglaan ng lactation rooms para sa mga working mom. Subukan rin humanap ng panahon pagkagising o pagkatapos ng trabaho para makaimbak ng gatas. Nakakatulong din na may suporta ng iyong pamilya upang ikaw ay makafocus sa pagkuha ng gatas. Sa lugar na pinagtatrabahuan, siguraduhing may support sa iyong mga katrabaho. Para makapag-imbak ng gatas, mahalagang matutunan ang hand expression. Ito ay isang simpleng paraan na hindi nangangailangan ng anumang kagamitan tulad ng electric pump. Kapag alam mo ito, mas madali mong mailalabas ang breast milk mo kahit nasa lugar ka na walang access sa pump at mapapanatili mo pa rin ang supply ng gatas para sa iyong sanggol. Sa prosesong ito, mahalagang maging kalmado at komportable. Maghanap ng isang tahimik at komportableng lugar kung saan maaari kang mag-relax. Ang pagiging kalmado ay nakakatulong upang mapadali ang daloy ng gatas na tinatawag na letdown reflex. Maaari kang gumamit ng warm compress at ilagay ito sa iyong dibdib sa loob ng ilang minuto. Ang init ay tumutulong upang ma-relax ang iyong mga milk ducts. Sa unang 3 hanggang 4 na araw pagkatapos mong manganak, ang iyong katawan ay gumagawa ng colostrum, ang una at pinakamahalagang gatas para sa iyong sanggol. Bagamat ito ay kaunti lamang, ito ay siksik sa nutrisyon at proteksyon laban sa sakit para sa iyong baby. Ang unang hakbang ay siguraduhing malinis ang iyong mga kamay at ang mga kagamitan na gagamitin. Hugasan ang iyong mga kamay ng maigi gamit ang sabon at tubig upang maiwasan ang anumang kontaminasyon. How to hand express breast milk. Sa hakbang na ito, ang tamang posisyon ng iyong kamay ay mahalaga para sa epektibong hand expression. Iposisyon ang iyong hinlalaki at hintuturo sa paligid ng areola, mga 1 to 1.5 inches mula rito. Ito ang lugar kung saan matatagpuan ang mga milk ducts na naglalaman ng gatas. Gamitin ang iyong mga daliri upang bumuo ng isang hugis eseyo. Siguraduhin hindi masyadong malapit sa nipple dahil ito ay maaaring magdulot ng discomfort at hindi epektibong mailalabas ang gatas. Habang nagpapatuloy ka sa hand expression, mahalagang lumipat sa iba't ibang bahagi ng areola upang masigurong mailalabas ang gatas mula sa lahat ng milk ducts.
Ang bawat duct ay maaaring maglabas ng gatas mula sa iba't ibang direksyon, kaya't dahan-dahang ilipat ang posisyon ng iyong thumb at index finger sa paligid ng areola. Maghanda rin ng isang malinis at sterilized na lalagyan na angkop para sa pag-iimbak ng gatas. Siguraduhin ang lalagyan ay gawa sa food-grade material at nakatakip ng maayos upang maiwasan ang dumi at bakterya. Pag-iimbak ng gatas ng ina ay isa sa mga paraan upang ipagpatuloy ang pagpapasuso sa kanilang sanggol gamit ang gatas ng ina sa mga oras na hindi direktang galing sa suso.